Um, Kumusta mga tandem? What's up? Hindi ko alam kung paano ko to umpisahan sa pagbablog na to dito sa Just Vlog. And yun nga, kikita nyo na ako lang dito. Yan. Siguro madami nagtataka kung bakit wala tayong upload dito sa Just Vlog. Kay Kakalkal Jess. Halos ilang araw na tayo na walang upload. Abot po kay Bryce. Di ba yung mga large check niya po is pagbalik namin dito is bumalik na naman. So kaya po hindi kami nakapag-upload ng ilang days hanggang ngayon. Kasi yun nga, hindi na nakayanan ni Bryce. Yung mga allergy niya is kakamot siya kasi sobrang kate, lalo na sa gabi. So kahapon tinakbo na namin siya sa emergency dito or siya mga tandem kasi hindi niya nakaya, umiiyak na kahapon, lalo na yung lilinisan yung sugat niya. And yun, tinakbo na namin sa hospital. So yun yung mga picture niya. Time check nga pala tayo, gigising ko lang 8 ng umaga. So yun, tinakbo na siya, nag-examine siya kahapon. And yun, ang hirap lang kasi na yan, mas tinakbo siya kahapon mga tandem. Na-confine na siya. Para sa akin mas okay naman yun na ma-confine na, kaysa bibigyan na naman siya ng cream, bibigyan na naman siya ng mga gamot, diba? At least yung gagawin sa kanya doon is yung mga liquid na direct na sa ugat niya, yung mga yung mga gamot niya, yung antibiotic, ganun, pampakalma, para mas monitor siya doon. Tapos kinuhanan siya ng mga sampal ulit sa mga part ng mga kinamot niya. So na-confine siya ngayon, natulog. Andun si Jess. Papalitan ko naman siya ngayon para makapagpahinga naman si Jess. Yung gagawin namin, salitan kami ngayon. So samahan niyo ako ng hospital. Try natin mag-video doon. Try namin yung pag-iita kasi yun nga, para may sagot sa inyo na kasi madami siguro tawag doon. Sorry mga kalaman, hindi ako makapag salita ng mas malakas kasi may natutulog pa dito sa bahay. Tapos ang hirap lang din nakikita mo yung anak mo na karoon, di ba? So yun, samahan niyo ako mga tandem. Yan yung mga picture niya pala, yung pinicture ko siya kasi sinag ko kay Hermana, tapos kay Muldra, tapos kay Tita. Basta si Jess na lang namin magkukonti yung iba kasi maaga pa dito. Mag-ayos pa ako, magdadala pa ako ng mga gamit, mga charger kasi walang charger, hindi namin ninasan na ma-confine siya ngayon. So naka-schedule naman siya yung i-inject na siya sa kanya ng mga gamutan niya, pero yun nga, hindi niya nakaya ni Bryce, hindi nakayanan. Kaya mas okay na tinakbo na namin para mas ma-monitor siya dun sa hospital. So tara mga kalmatandem, samahan niyo ako sa hospital. So yung mga kalmatandem, andito na tayo sa hospital. At
papalitan ko lang si Jess Vlog para makapagpahinga din siya. Salitan kami dito kung saan siya, yung doktor niya na dermatologist din, dito siya yung naka-confine. Nasaan siya? Kasama yung agan ko lang Jess Vlog. Wait lang natin siya dito. Saan park na yan? Pero más rollo porque tienes Yung hospital mga kalakal mga tanda pa. Sabi? Wait lang natin siya dito. Alam ko dito eh. Ayun, andun si Jess Vlog. Basta. Hello mga kalkan. Nag-zombie ako. Basta. Kumusta si Bryce? Ayun. Kanina walang masyadong tulog. Tapos mamaya na pagkwentuhan. Nanalaki sa loob. Ayun nga. Lutang ako. Walang tulog. Walang pagtulog mga kalkan. Nandun sa dulo. Sa dulo ba? Oo. So ito yung hospital, kinukwento ko nga, ito yung hospital kung saan siya laging na-check up, yung doktor niya dito. Mga special na ano ng mga bata. Oo. So, yung mga naka-hospital dito, mga kalakalamatan is mga bata lang talaga. Hindi, walang halong mga matatanda. As in, ito is para sa mga bata talaga. Ito yung cafeteria. Pwede kang mag-breakfast Pwede dito. breakfast dito sa loob. Ah, pwede na pala kalakalamatan. Dito sa loob ng hospital. Pwede ka din mag-merienda. Oo, pwede. So, yun. Katatapos lang din mag-almusal si Bryce. Almusal siya Yun ang sabi ko nga kanina kay Jess. Ito na yung update namin kasi ilang araw na tayong walang upload eh. Kay Jess Vlog eh. So kay Bryce TV, doon lang tayo nagre-re-upload. Nagre-re-upload lang tayo doon mga tandem. Madami so nagtataka na. Inulit natin yung videos natin. So nagre-upload lang kami doon para may mga iba na hindi pa nakapanood, di ba? So, saan? Limutan ko na ata ko saan. Sa dulo ba? Pasok pa tayo. Ito yung lalaki kagabi ha. Kasi? Oo. Okay, so kita-kita tayo sa kwarto ni Bryce. Baka may kasama kami kasi sa isang kwarto na kung saan na-admit si Bryce. Dalawa. May kasama si Bryce doon. Hindi lang kami. Kaya, pero ang good news, ilalabas na daw yung kasama ni Bryce ngayon, kasama sa kwarto. Kaya mamaya na lang ulit tayo mag-vlog mamaya pag wala sila para kasi para alam nyo naman dito, di ba, na very sila dito, sensitive, saka sa privacy na rin nila. So mamaya na lang kami mag-update. Napasok lang kami sa kwarto. So, yung mga kalkal mga tandem, si Jess Vlog umuwi na kanina. And kalalabas lang yung kasama ni Bryce dito. Bale, sa kwartong ito is yan, dalawang bed. So, may naabutan na sila kahapon dito na bata rin. Kalalabas lang. So, dito si Bryce. Hello, Bryce. Ayun, kasaksak sa kanya.
antibiotic tapos steroids para sa kanyang allergy. Kasi namagala nga eh. Tapos mamaya darating si Bryce. Ay, darating si Jess. Papalitan kami. Kasi hindi pwedeng dalawa yung magbabantay dito. So, sabi nga namin ni Jess na mas okay na nga yung ganito. Yung na-confine siya. Kasi yung last na follow-up check-up niya is hindi na binigyan ng cream or gamot. Kasi yun nga, schedule na siya sa injection niya. So, ang nangyari, yun nga, hindi niya nakayanan ni Bryce. Yung allergy niya talagang gumrabe. And yan, tinakbo namin kahapon. Kaya so yung mga antibiotics na sinasaksak sa kanya is mga liquid na. Dali ko siya dito. Pasa la mesa ahí. Desde aquí para poner el iPad. Vale, ahora te paso yo. So, yan. First day. So, yun yung gagawin natin dito, magbabantay para maging okay si Bryce. And wala pa silang, di pa tumatawag yung dermatologist niya about sa schedule ng injection niya. Sana maging okay na kasi gawa naman si Bryce eh. Kung pwede lang kunin yung mga nararamdaman niya, yung pinagdadaanan niya ngayon, kukunin ko na mga kalmangatan doon para hindi siya mahirapan. Kanina pagdating ko, pinaliguan ko na din siya, nilinis ko yung mga sugat niya, tapos mga naka-tatlo ng saksak sa kanya dyan. So wait lang natin mamaya si Just Vlog pag dumating mamayang hapon, maaga pa naman, kaya natin siya para makapagpahinga rin. Alam kong puyat din siya. And yan, pag-pray natin si Bryce, makakalmangatan din. Ito lang, ilalapit ko daw yung ito. So doon dito ako na reso. Aquí. Yung setup namin ngayon hanggang gumaling si Bryce. Sana maging okay na nga kasi nakakaawa naman yung kalagayan niya ngayon. Wait lang natin si Jess Vlog. So andyan na yung si Kakalkal Jess, dumating na. Pagpahinga na rin. Time check tayo is 7:30. Iwan ko sila dito mamaya. Uwi ako mamaya makakalkal makatanda. Dito muna kami. Search nyo na rin na rin. Tumawag din si tita kanina. Kumusta daw siya? Bag. Sa'yo mo ito. Ma? Buti ano, umalis na, no? Yung charger niya. Hindi ko yung brief niya. So, Pero mamaya pa po. palitan kami ng turno ni Brian. Dahil na sa umaga pwede mag-stay yung dalawang magbabantay. Tapos about 5 o'clock hanggang 8, yun yung oras ng
Pwede kang tumanggap ng bisita. Pero ngayon, umpisa mo lang yan. Mag-break tayo ng dalawa. Kaya, Nagbaon na rin ako. Dinaon ko yung binabad ni Brian na parang tapa style. no, binabad ni Pudra yun. Binabad ka ni Pudra. Kala pa yung binabad mo pa yun. Tapos, partner niya yung binigay ni Aikit na kimchi na ginawa daw ni Martin. Kaya matitikman natin yung kimchi. Kasi si Brian, nung kailan ba yun, gumawa siya ng kimchi rice. Oo. Kimchi ang tawag sa amin, kinirog. Yung sinangag, tapos sinalo niya yung kimchi. Ang sarap. Tapos, ayun, sabi ni Kaikit, anghang daw, pero okay lang din naman yung anghang. Ang sarap yung bro, thank you, yung kimchi. Ang galing gumawa ni Martin ng kimchi. Kasi galing siya ng ng Korea. O kaya marunong siyang gumawa ng kimchi. Ay, madali lang din naman gumawa ng kimchi, pero iba pa rin yung gamay mo. Diba? Okay lang naman yung ahong niya. Ito yung mga nilagay mo na natin din sa sa banyo. Dito mo yun. Dito na sa banyo. Dahil wala naman kasama. Pero kapag may kasama na mamaya, alisin ko na lang. Ilagay mo na dyan. Dyan lagay. May mga ito, na to? Sabon yan mga liquids, liquid soap. Dito mo na. Naging liquid soap. Liquid soap, liquid soap. Ayan. Ito, hindi kami pwedeng gumamit dito sa kwartong ito, banyo na ito. Pinaliguan na siya. Dito ang pinaliguan. Tapos, sila lang ang pwedeng gumamit dito. May sarili kaming banyo doon sa paglabas mo dito. May pasilyo doon sa pinakadulo. Yung mga pasyente lang ang pwedeng gumamit dito. May CCTV din para dito. Oo, meron. Yan, may CCTV. Kaya, maganda. Kagabi, nung dinala namin si Bryce dito, doon sa isang sa emergency talaga, dahil nilagay yung mga gamot niya. Balina, nga pala siya, nasaksakan siya ng antibiotiko at saka steroids. Tapos, yun, mukhang okay naman yung tignan kanyang mo. Silipin mo. Pero huwag mo natin pakita. Silipin mo. Okay naman yung kanyang Yung mga mga sugat, mga kakalakal. Pati nga, kanina yun nga pinaliguan yun. Pati nga anak. Hindi isa ka na tabi. No, diba na, Yung paa niya tabi. Ha? Yung paa niya. Okay. Medyo okay naman. Bueno, medyo, kasi nung isang araw, as in pulang-pula. Tapos, ang basang-basa. Mas umuumbok. Umuumbok. Ngayon, siya, medyo umuki siya. So, yun mga natin. As in, hindi ko alam kung nasabi na ni Brian dahil siyang nag-intro. Nasabi mo na? Na-update mo sila? Hindi ko nga masyadong... Hindi mo nasabi. Naiyak kasi ako kaninang mag-intro kayo ng umaga. Siyempre, yun na. nalala ako kay Bryce. Kahit sino man ang surang magulang mo. Kasi yung gabing yun, mga kalkalin, yung pagpunta namin dito, hindi na kami nakapag-vlog. Hindi namin na-i-vlog, hindi namin na nung dinala namin si Bryce. Kasi nga, as in, nung nakita namin na talagang grabe na, kasi may cream naman siya. Kung kaya pa na mapahiran ng cream, mga ganon, inom ng mga antihistamine. Hindi namin siya talaga dinadala dito sa emergency. Pero yun nga, pagkagaling niya sa school, as in talagang nakita namin na iyak siya ng iyak. Nag-iyak na siya nung tinawag namin na maligo na siya. Ayaw niya talagang maligo dahil nga natatakot siya. Natatakot siya na yun, mabasa. Ayaw niya nang mahawakan yung mga, yung mga sugat niya. Ay, nag-decide kami ni Brian, sinugod na namin dito sa dito sa emergency. Dito sa hospital.
Yung kwento ko nga, kung saan siya yung dermatologist na doktor, dito rin na part. Is yun nga nakwento ko din na kinuhanan siya ng part na yung laman sa may sugat niya para examinean nila. Wala pang result yun, no? Meron na. Wala pang sinabi? Kagabi? Kailan kinuhanan? Kala po kahapon, kinuhanan. Hindi sa yung kinuhanan emergency. ng laman. Ano yun? Kultibo, tawag doon. Pero masakit pa rin yun. Hindi. Kinuhanan lang siya ng alam mo yung pang cotton swab buds, test. saka Yung cotton buds na idinip-dip lang tawag doon. Pero masakit rin. Hindi, kasi kinuhanan lang siya ng parang konti. Pero wala pang result. Yan. Wala pa, baka nga malalaman. Pinahid-pahid, ganun lang siya, para lang makuhanan ng konting, yung basa na niya, na mga sugat niya, para makitaan kung anong maraming bakterya o kung anong meron siya. Para alam ko ano yung gamot na ibibigay pa sa kanya. Kung kailangan niya ng mas malakas na gamot. Kasi binibigyan siya ngayon ng drip na antibiotiko at saka steroids. Tapos... Apat na yata yan? Oo. Kanina yung nasa taas. Kada 6 na oras may lalagyan. Dalawang ganyan na maliliit, tapos isang malaki. Kada 6 na oras yun lakay. Ano yung antibiotic dyan? Yung sa maliliit? Dito Basta kada hindi naman nila pinagsasabay yan. Nung unang ibinigay kahapon kagabi nung dinala namin dito sa yung steroids. Yung binigay na steroids. Tapos pagkatapos ng mga 1 oras ata doon pa lang sa mga nilagay na yung antibiotiko. So yun mga natin kakal. Kasi Bryce, nung maliit yan, na yan, napa-test na namin yan, napa-PATS test na namin yan para sa allergic niya. Kaya alam namin kung ano yung allergic niya. Para alam namin kung ano yung iniiwasang kainin ni Bryce para hindi siya mag-trigger lalo. Kasi napakahirap malaman kung saan talaga, kung anong factors talaga kung saan nag-trigger yung ni Bryce. Kahit alam namin na halimbawa itlog, talagang yung eggs, tapos coconut milk. Yan talaga yung alam namin na mga mga allergic niya. Pero may mga ibang bagay pa, mga factors pa na nag-trigger sa kanya na yun yung napakahirap namin mahuli-huli. Kasi nga hindi naman kami binigyan ng doktor na dapat ito lang kainin niya 1 linggo, mga ganun. Hindi. Basta sabi, pwedeng pakainin niyo lang siya ng kung ano yung alam niyo na hindi nakakapag-trigger sa kanyang sa yung allergic niya, yung mga hindi dapat ibigay. May sasabihin ka? Wala. Kalimutan mo. Sige, yun din yung findings, yung sinasabi ko, yung findings na si Ma'am Dr. Jenna from Korea. Yung findings niya na about kay Bryce is yung about sa injection. Kasi yung makakamatan din. At number 1 pa na problema yung klima. Dito siguro. Kasi tawag doon. Hindi lang si Bryce. Hindi lang siya yung ba't yung mga Spanish dito talaga na iba. Yun nga nakwento nga kanina. Hindi ko nakwento kanina sa bahay. Papagalas po ba? Pero sa sandulan. Yung isang matanda na may Spanish din na Nakasama mo kami yung boses kasi. may eczema din. So gumagaling talaga siya yung mga case ni Bryce, tapos yung mga eczema gumagaling sa summer talaga. Kasi yun din yung nagpatunay yung Spanish din talaga. Saka ilang beses na rin natin na patunayan nga na pag umuwi tayo, Gumagaling siya. Gumagaling si Bryce. Pero pagbalik natin dito, yung klima dito, yun yung isang factor na iniisip namin ni Brian na sa kanya, nagpapa-trigger. Kasi gumagaling si Papatino siya Kasi na-biopsy na yan 2 times si Bryce. Nung maliit siya, tapos nitong bago kami umuwi ng Pilipinas. Pangatlo. Kailan? Ay, isa sa Jimenez pala, no? Tapos dito, dalawang beses pala. 2 times pa nung 2 times talaga siya nakuha ng biopsy. Okay pero naman. Yun nga, awa ng Diyos,
wala namang talagang nakikitaan na talagang grabing sakit na skin, yung mga ba't talagang grabing kung anong meron siya, kaya kinukuha na siya talaga ng biopsy. Ang lumalabas talaga yung dermatitis niya talaga. Kasi yung dermatitis niya, ano na yan, na ano na yung first, yung stage, kasi iba-iba yung stage yan hanggang sa lumala. Kaya hanggang dumating sa punto na yun, as in grabe talaga. Papakainin lang namin si Bryce. Pakainin ko bago kumain. Oo, bago umuwi si Brian. Huwag ka pa naman. Tingnan nyo naman, may mga mancha-mancha na naman si Bryce na mga ano. Kasi ngayon niya, konting kamot lang niya, kakasugat na. Tapos yun nga, naano namin yung kamay niya, laging maiksi yung kuko, laging ginugupitan. Alergia ako ko, ipoyo, ipavo. No gluten, no cacao. Pure de patata, mashed potato, rice, salad, pan, and fruta. At salad prutas. Okay. Parang Yan. Ito masarap. pagkain mo Sarap Oo, may lettuce yan. Tapos yun. Carros. Paanuhin mo muna si Bryce. Yan baba ka muna anak at paugasan mo muna yung kamay mo. Y arroz con qué? Y arroz con qué? patatas. Walang proteina. Ay, pwede yung yung karne. Bigyan mo ng karne. Try mo. Pwede naman kumain ng karne. Ito. Saka ito, pwedeng kumain si Bryce ng kasi ito, parang probiotic. Parang yung mga kimchi. Ang tawag dun, mga fermented, pwede siyang kumain. Ito. Así. Wala ¿Qué es eso, pa? ¿Ma? Akin na yung plato mo. No, pero ¿qué es eso? Ah, bueno. ¿Qué es esto? Yan. Tapos yung salad mo. Ito pa. Papá. Hindi, bigyan mo na naman. Okay. Pa. ¿Qué es Plum yan, anak, plum. Ito yung alam ko natin Ciruelas. sa dumpster, cervelas. ¿Se puede comer? Oo, pero come primero, anak. Quiero probar primero. Bale, probalo. Probles. Masarap. Kakain lang si Bryce. Ilapit mo ng konti yung Wala pa akong kinakain since kanina umaga. Ilapit mo ng konti yun. Ang lambot ng karne, may kikisabay na rin akong kumain kay Bryce. So ito, nakain na kami. Kumain yung mag-ina. Ang kinain ko lang kanina is yung kape. Kanina. Hanggang ngayon. Parang fasting na to ang ginawa ko Para makapagdalit ka ng konti. ¿Y esto? Para sa ensalada. ¿Lo puedes echar? Tignan natin yung... Ang sarap. ¿Qué es eso, ma? Kimchi, anak. Pero picanot si pwede. A ver. Kimchi. May patis yan. Sura ata. Hindi ko lang hindi ko sure. Okay. May rason na si Ika-Ikit. Bangha. Ang sarap. No me gustan las patatas. Okay. Échalo. ¿No hay sal? Ah, vale. Okay, ito yung lalagyan natin yung sa... Mo muna yung mo pala yung puree mo, yung ¿Qué? mas potato. Kain mo muna. ¿Qué? Kain mo muna yung Es que no me gusta, ya lo probé y no me gusta. Pero no pasa nada, tienes que comer, anak. Diba, pregunta. No. Es que porque no tiene, kasi walang lasa mga kalkal, mga pagkain dito. Pero importante kasi kung ano yung may bigay na nutrisyon. Panuin natin. Pakainin mo lang yung puree mo. Tama, un cachito más de carne y ya está, ¿ves? Y come tu puré. Es que ¿Quieres más? Ito na to. Yeah. me gusta. Ano na isasasaw yung kanyang na kayo? Gusto siya? Sí. Bread ha? Na kanya na isasaw-saw. Alisin mo yung kurema niya doon. Kasi yung pati. Tanggalin ko muna. Akin na yung plato mo. Bigyan ko kami konti. Kain tayo. Tayo.
¿Quieres los dos? Hijo? ¿Quieres los dos? Hinihingi ko ito pero sabi niya gusto niya daw. Lagyan ko na lang dito para makainin ka, ha? Wala ito. Nagbaon din ako ng saging at saka avocado. Toma, tienes que comer esto. Me gusta. Está rico. Ay, claro. Está rico. Come esto. Uy, está rico con carne, está rico. Espera. Bye. Esto yun na namin. Okay, so tatapusin lang ni Bryce itong kinakain niya. Tapos update na lang mamaya kung ano pa yung ganap mamaya dito. So, yung dinala namin dito noon, mga kalakal, mga tandem, sinabi talaga nila na maghintay na lang. Kasi willing naman talaga yung doktor niya. Kasi kasi nga nung umuwi kami mga kalkal sa totoo, kung wala lang kaming ticket, kasi nga nakabili na kami ng ticket, advance ticket na namin pa uwi. Tapos yun nga, biglang grumabi yung sakit na ni Bryce noon, di ba? Dinala natin dito. Tapos nung nakitaan na nga talaga na gano'n, in-apply na nung doktora niya na pwede nang dapat tumanggap ng gano'n, i-inject siya ng gano'n. Kaso nga lang, naitaon na umuwi kami, kaya na-stop, hindi tinuloy na i-inject dapat sa kanya yon. Pero sabi naman ng doktor niya, nung dinala namin itong mga huling araw na yung check-up niya, sabi ng doktor niya, okay na rin na parang hindi na ibigay yun sa kanya kasi may mas magandang na gamot na dapat mas maibigay sa kanya. Mas maganda daw yung ngayon. Oo, mas maganda yung ibibigay sa kanya. Kaya okay rin daw yung parang nangyari. Kaya siguro may plan talaga ang Diyos. May plan talaga ang Diyos. Kasi yung una dapat ibibigay sa kanya, maraming masisira sa kanyang organ. Lalo kapag hindi kaya ni Bryce, maaaring masira ang kidney, magkaroon siya ng asthma. Basta marami siyang marami masasagasaan na organ niya. Kaya itong bibigay sa kanya, may Spanish yung onke. Meron din siyang mga side effect talaga, pero minimal lang daw. Hindi naman yun talaga kagrabe at hindi dapat mag-worry. Kaya mas ako ngayon, mas kampante ako ngayon na yun ang tatanggapin ni Bryce. Kaya nagpapasalamat ako kasi nga parang ginagayad talaga kami ni Lord, di ba? Nasa taas na kung ano yung dapat gawin at ano dapat tanggapin ni Bryce. At okay rin na nakauwi tayo para hindi natuloy yung first. Kaya nga. Kasi mas malakas yun, mas maraming side effect. Kaya yung bago ngayon na ituturo, mas okay. Binasa rin na daw ni Herman kasi pinasa ko sa kanya. Ang daming nanonood kami ng ni Brian, ng YouTube, as in, mas worse pa kay Bryce yung mga skin na nakikita mo na pati mukha, yung nagkaroon ng steroid topical withdrawal, tawag doon, yung nag-stop na sila ng mga kanilang mga gamutan dahil nga hindi na tinatanggap nag-stop sila. Yung pagka-stop ng kanilang ng mga gamutan nila, ng mga cream, mga steroids, mga oral, mga ini-intake, nung in-stop na nila yun, nagkaroon sila ng infection. Mas yun ang binabantayan namin kay Bryce, kaya ayaw namin mangyari yun. Kasi once na yun, may infection lahat magkakaroon ka ng yung parang burning sensation daw, yung para ka daw nasusunog yung buong katawan mo, as in talagang parang pulang-pula na lahat, buong katawan mo na ang maapektuhan. Yun yung iniiwasan namin, yun ang pinakatakutan namin na namin mangyari kay Bryce. Kaya hanggat yun nga maaga, ngayong bata pa siya, hindi na niya maantay ng ilang taon pa na magbibinata na siya, magtanda na siya bago siya makatanggap ng gano'n, bago siya magamot ng gano'ng gamot. Kaya ngayon habang bata pa siya, at least magamot na talaga at hindi na babalik kailanman yung kanyang gamot. Nandun na siya.
hindi na talaga maalis kasi nandiyan na nga daw siya. Pero yun nga, magagamot naman, malalesen yung yung pag-atake ng kanyang sa immune system niya. Kasi yung sarili niyang immune system sumisira sa kanya. Imbes na dapat na siyang pro-protect sa'yo, sila ang ma-atake mismo, sisira mismo sa kanila. Kaya yun ang paliwanag ng doktor. At yun din yung nababasa namin sa YouTube pag nagsasurvey. So yun, mahabang kwentuhan ngayon. At least nag-update tayo. Oo, nag-update kami. So yun yung rason mga kalkal kung bakit kami 5 days, 6 days. Oo, ilang araw na walang upload. Tapos At nagre-re-upload lang tayo kay Bridges TV. Oo. Yung mga in-upload namin kay Bridges TV, re-upload mo yung mga kalkal matandem. So, ganun talaga. Marami din naman mga marami pa rin hindi nakakapanood. Kaya thank you sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood dun sa sa Bridges TV. Kay Bridges TV, kahit replay, kahit re-upload. Kaya thank you kasi ngayon iniisip din namin na mag-re-upload kami ng konti at least para naman kasi yun nga, malaking tulong na rin yun kahit konting pasok lang ng income revenue para kay Bryce, para pag ganun na pamili ng pagkain niya dito, o so ayun, thank you, salamat talaga sa suporta niyo. At yun, pasensya na yung mga nag-aantay, mga nagtatanong na kung bakit anong nangyari sa atin. So yun, ito yung rason po. Sinugod namin si Bryce sa dito sa emergency kasi nga hindi lang niya kaya. Sa totoo lang, ayaw na sana namin ilabas ito, i-vlog. Kaso nga lang, si Bryce din nagsabi sa oo, sinabihan ako ni Bryce. Sabi niya, Mama, okay lang, sabi niya, sabi pa nga niya, i-content mo ako, sabi pa niya. Natawa ko lang sa sinabi niya, sabi niya, Mama, i-vlog mo ako. Kasi nga, di ba yung mga natin, yung mga followers natin, sabi niya, para din nila, malaman nila, natin sila, maisabi natin yung kalagayan ko. Ganun pa siya, kaya kagabi naiyak din ako, kaya sabi ko, okay lang sa'yo anak na oo, wala problema, sabi niya. Pagpaalam na tayo. Oo, kasi may vlog pa naman na susunod. Update na lang namin kayo kung ano pa ang maging update ni Bryce dito. At yun, at least makapag-update kami at sa mga ganitong kalagayan, may mga kalagayan ganito, at least makapagbigay din kami ng konting experience, di ba? Ano yung magiging gana. Okay, so yung ito ba yung kanyang hindi pinalitan? Pinalitan na yan lahat. Ito na naman, nagtamot na naman siya? Oo. Okay, so yung papalam na kayo mga kalkan. O Dina, Diyos anak. Bye. Bye-bye. Tama na. Bye.